Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Truly indeed, there's nothing like it in the presence of God. Purihin ang Panginoon. Merry Christmas po sa inyong lahat. Likewise. Kahit Bonifacio Day pa lang, bumabati na po ako. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, napakalaga na natatagpuan natin ang ating sarili sa bahay ng Panginoon tuwing araw ng Diyos. Always remember that Sunday is the Lord's Day. Lagi ko po yan binabanggit sa inyo dahil akala nung iba, narinig kasi nila, ang Sunday daw ay family day. Hindi po, mga kapatid. Sorry to tell you, Sunday is not family day. Sunday is not pasyal day. And Sunday is not Laba Day. Sunday is the Lord's Day. Kaya mahalaga po na bilang mga anak ng Diyos, nasusumpungan natin ang ating mga sarili sa bahay ng Diyos kasama ang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Now, hindi ko sinasabing hindi kayo pwedeng mamasyal ng linggo. Ang sinasabi ko, unahin natin, okay, dahil ang araw na ito ay araw ng Panginoon, unahin natin ang sumamba sa mabuting Diyos, sa mabuti nating Ama sa langit. Dahil, mga kapatid, ang araw ng linggo ay unang araw ng isang linggo. You always give your first unto the Lord. And everything else will just follow. Hallelujah. And sa totoo lang, sa lugar na ito, dito tayo nakakasumpo ng kapayapaan. Masyado nang maraming intindihin sa labas. Amen. Kung paano pagkakasyahin yung 500 sa Noche Buena. Ang dami na nating iniintindi, ang dami na nating iniisip. Dadagdag pa yan. Pero salamat, may mga pagkakataon na tulad nito. Amen. Do you appreciate na tuwing araw ng Sunday? Listen to this. Bilang anak ng Diyos, you're coming here not only to fulfill your religious duty. Hindi po. Kasi ibang kaisipan nila, araw ng linggo, magsisimba ako. Actually, hindi ka nagsisimba, sumasampa ka sa Panginoon. Amen? Hindi lang para ma-fulfill mo, yung parang nawala yung guilt feelings, nakasamba na ako. No? Mga kapatid, hindi. Ang layunin ay upang makilala mo kung sino ka na. Kaya nga inawit natin kanina, ang halaga nun, I know who I am. Mahalaga po ba na makilala mo kung sino ka talaga sa harapan ng Diyos? Ito po yung pinakamahalaga. It doesn't matter kung sino ka sa harapan ng ibang tao. Hello? Hello? Kasi tama ba na ang mga tao may masasabi? And it doesn't matter kung ano yung opinion ng ibang tao patungkol sa iyo. Well, for me, and from the Word of God, what is more important is anong opinion ng Diyos patungkol sa atin. Kaya nga po tayo palagi dumadako sa lugar na ito. Dahil sa totoo, para makilala natin kung sino na tayo sa harapan ng Diyos dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Bakit mahalaga na kilala mo kung sino ka para wala kang dapat patunayan sa iba? Di ba merong mga ibang tao parang dami nilang gustong patunayan. Alam nyo yung mga taong ganon kasi hindi nila kilala kung sino sila. If you know who you are, hindi mo na kailangang patunayan yung sarili mo sa iba. Ang Panginoong Jesus nung nakapako sa krus, di ba? Tinutuya siya ng mga Roman soldier. Sabi niya, kung ikaw talagang anak ng Diyos, bumaba ka dyan. No? Bumaba ba si Lord? Tanong, kaya bang bumaba ni Lord? Kaya, di ba? Lahat kaya niyang gawin. Pero, anong mapapala niya, patunayan niya? Diba? Alam niya yung layunin niya kung bakit siya pinadala ng Ama dito. Upang iligtas niyang sangkatauhan sa kasalanan. Tulad mo at tulad ko, na nang nanampalataya tayo sa tinapos na gawa ni Kristo, tayo iniligtas ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Bakit, mga kapatid, tayo dumadako dito? Hindi lang para makilala natin kung sino tayo. It gives us confidence to walk in this life. Tama? Diba? Medyo hindi ka na nakatungo, medyo nakataas ang
noo mo. Oh? Di ba, kilala mo kung sino kayo. Wala akong dapat patunayan sa inyo. Hindi ito pagmamayabang. Hello mga kapatid. But knowing who you are in the sight of God, nagbabago ang takbo ng buhay. At hindi lang yon, upang makilala rin natin kung sino yung Diyos na pinagdilingkuran natin, that He is a good, good Father. Hallelujah. That is why we know from His Word kung sino bang Diyos. Kasi tandaan niyo po mga kapatid, may mga ibang tao, hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Ang pagkakakilala nila sa Diyos ay yung may mahabang balbas, na kulay puti, mahabang buhok na kulay puti, nakaputing robe, may dalang pamalo. Di ba may ibang tao ganito ang idea nila? Dahil minsan, ang idea nila sa tatay sa langit ay parang itinutulad nila sa tatay nila dito sa lupa. Na pag nagkamali sila, hahambalusin sila. Hello, ang Diyos po, ang Diyos natin ay hindi ganon. No, nowhere in the Bible you will find na ganon ang katangian ng ating Ama sa langit. Mga kapatid, hindi ka pinapalo ng Diyos. Hello? Do not believe that lie. Di ba? Kasi lalo na tayong mga iba dito na matagal ng mananampalataya, kung saan na tayong napuntang church, na marami na tayong aral na natutunan at napaniwalaan natin dahil tinuturo ng mga naunang pastor na pagkalimbawa nagkasakit ka, pinapalo ka daw ni Lord. No? Tama? Di ba yung iba ganon? Kaya yun yung mga natutunan ng mga natin sa mga naunang at pinaniwalaan. Kaya nais nating alisin ito sa ating isipan na hindi ito ang Diyos, hindi ito yung tatay natin sa langit na dinidescribe ng Bible. Ang tatay natin sa langit ay tatay na mapagmahal. Ang sabi po ng kanyang salita sa Matthew 7:11. No? Meron pa. No? Praise God. Sound check. Sound check. Okay. Ang sabi po ng kanyang salita sa Matthew 7:11, madali lang po ito tandaan. No? 7:11 eh. No? Ang sabi po doon, kung kayo ng mga tatay na masasama ay naghahangad ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit ang hindi magbigay ng mabuting bagay sa inyo? Hallelujah. Malinaw pong sinasabi ng salita. Kung yung mga tatay, ang description, yung mga tatay dito na masasama, naghahangad ng mabubuting bagay para sa kanyang mga anak, gaano pa daw kaya ang ating tatay na nasa langit? So always remember that we have a good Father. Hallelujah. Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Praise God. Now today, we will continue yung ating po pinag-uusapan. We are talking about this topic. Your next season is coming. Part 2. So, ibig sabihin, natapos na natin yung part 1. Kaya po part 2 na tayo. May mga natatandaan pa po ba natin yung ating pinag-usapan last week? Dito pa lamang sa pamagat ng ating serye ay medyo nakaka-excite na. Na ibig sabihin na meron ng inihandang panibagong season ang Diyos sa bawat isa sa atin. At huwag kang mag-alala, this is coming. Sigurado po itong dadating. Amen? Ito pong mga bagay na ito, ang mga mensaheng katulad nito ay nagbibigay ng pag-asa sa atin. Listen to this, mga kapatid. I don't know what you're going through. Di ko alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Sometimes, we lose hope. May mga pagkakataon na nawawalan tayo ng pag-asa. Ano mang area ng buhay natin. Pero ang mga pag-aaral na katulad nito ay nagbibigay sa atin at nagdudulot ng pag-asa na ang Diyos ay may maganda pang plano sa buhay natin. Amen? Can you believe that, mga kapatid? Do you believe that? Amen. Because it only happens to those who believe. Nangyayari lang to sa mga naniniwala. Kasi kung hindi mo talaga kayang paniwalaan,
na may magandang plano ang Diyos sa buhay mo, hindi talaga mangyayari sa iyo. Kung ang iniisip mo, hindi, pastor, hanggang dito na lang ang buhay ko. No? Eh, di bahala ka. No? Wala, kahit si Lord, wala nang magagawa sa iyo kung yan ang paniniwala mo. Kaya nga, it is important for us to believe. Can we say, I believe? I believe. Hallelujah. So, we will talk about today part 2. But last week, nabanggit ko na po sa inyo that no matter what season you're in right now, anuman, panahon ng kinaroroonan natin ngayon, whether it's been difficult, delightful, or deeply fulfilling, there's one truth we can hold on to. God is not finished with you yet. Isa lang po yung mahalagang bagay. Nabanggit ko to last week, na anuman yung ating kinaroroonan, nakapanahonan ngayon. Ito man po ay hindi maganda, ito man po ay mahirap, ito man po ay maayos at magandang sitwasyon. Isa lang po yung katotohanan na pwede natin panghawakan, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Hallelujah. If you are walking through a bad season, the good news is a good season is coming. Parang ako lang natuwa doon. Hindi po ba good news yun, mga kapatid? Now, kanina nasabi nung ating worship leader, no, na may mga pagkakataon because we're still here. Nandito pa tayo po sa mundo na bat-bat ng kasalanan. We live in a fallen world. There are situations na out of our control. Tama po? May mga pagkakataon na sa buhay na ito, may mga pagdadaanan pa tayo na kahit ayaw natin, na mga hindi natin gusto. Masasaktan tayo. Hello? Parang hindi nyo alam yung sinabi kong mukhang mga hindi pa kayo nasasaktan. Di ba may magpapaasa sa inyo? May mangangako. No? Tapos di naman tutuparin. It hurts, you know. Di ba? Parang may humuhugot pa. Hindi natin may iwasan yan because labas sa control mo yan. Ang may control ka lang, yung sarili mo. How do you respond? Di ba mag-iimo ka na, imo ka na, magpapaka-depress ka na dahil may gumawa sa iyo noon. Mga kapatid, parte yan ng buhay na ito. Minsan ang buhay na ito ay babatuhin ka. Hello? It is inevitable. Ibig sabihin, hindi mo ito maiiwasan. Kasi nakatapak pa yung paa natin dito sa lupa. Kung ayaw mo maranasan yan, lumipad ka. No? Tama mga kapatid. But, huwag kayong mag-alala, ano man ang sitwasyon natin, isang malaking katotohanan, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Hallelujah. Now, if you are walking through a bad season, ang magandang balita, the good season is coming. Sigurado yan. Hallelujah. Now, if you are in a good season, maganda na yung season mo, don't settle. A better one is on the horizon. And if you're already in a better season, wag ka munang pumarada. Wag ka patuloy lang. Dahil meron pang hinihandang mas magandang Panginoon. The best season is still ahead because God's grace always moves us forward. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, itong mga salita na ito nagbibigay sa atin ng pag-asa dito sa mundo na tila ba nawawalan na ng pag-asa. Di ba pinag-aralan nga natin yung istorya ni Noah, no? Ni Tandang Noah last week. No? Si Noah po'y natagpuan ng Diyos sa kanyang bad season. Ito po ay patungkol sa kasamaan ng sangkatauhan, no? At tinawag at may pinagawa ang Diyos kay Noah, pinagagawa siya ng ark nung siya ay 500 years old. Mga kapatid, isang magandang kaisipan dito, iba kasi, naku pastor, wala na. Iniintay ko na lang nakunin ako ni Lord kasi matanda na ako, wala na akong silbi sa buhay na ito. Ba't may 500 taong ka na ba?
Si Noah, 500 years old nung tinawag ng Panginoon na may pinagagawa. Marami siyang pinagkakabalahan pero may pinagawa sa kanya ang Diyos. At ito ang dito siya nag-focus. He just say, yes, Lord. Sa pinakapangit na sitwasyon ng buhay niya, tinawag siya ng Panginoon. So, grace finds you in a bad season. Kahit sa pangit na sitwasyon, hindi hintay ng Diyos na gumanda ang sitwasyon mo, sa kanya gagamitin. Even in your bad season, God's grace can find you and God's grace can use you. Amen? Hallelujah. Yung iba kasi parang pumutumanda na, parang wala nang gustong gawin sa buhay. Alam niyo yung parang ready na lang silang umuwi sa Panginoon. Sinasabi nila, handa na akong mamatay. That's okay. Pero mga kapatid, hindi pa po tapos si Lord sa atin. Yung iba kasi parang, kaya yung iba lagi nakabarong na eh. No? Ready na talaga. Para kung abutan man, hihiga na lang. Ready na talaga, lagi nang nakabarong. No? Kaya ako iniiwasan ko. Dati nung bago-bago akong pastor, nagbabarong talaga ako. No? Pero gusto mo, alam ko marami pang plano si Lord. No? Hindi pa ako ready na humiga, Lord. Alam ko marami pang pinagagawa ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Pray ng Panginoon. Oo. Praise God. So, Konsi ha. Hindi, alam niyo no, biruan lang natin. Kung nakabaruman kayo ngayon, hindi po kayo tinutukoy ko. Yung iba po ka ako, kasi hindi magaling yung kaisipan natin. Hindi na. Saan pa tayo mapunta dyan? Now, si Noah po ay tinawag ng Panginoon. Hindi po perfectong tao si Noah. Si Tandang Noah, hindi po. Lasinggero nga ito eh. Di po ba nabasa niyo po, kung pamilyar kayo sa istorya ng Noah, naglasing, naghubot-hubot pa nga eh, sa labas ng tent niya. Di ba? Oh. Eh kayo naman siguro, nung mga nanginginom pa kayo, di nyo naman siguro inabot yun. Sa akin eh, baka lang, no? Kung inabot nyo man mo, kung ginawa nyo man yon, eh, huwag na po kayo masyadong kumibo. No? Pero ito, ganun po ang naranasan ni Noah. And yet, God used him to save the humankind. Amen? So, hindi po namimili ang Panginoon. Noah, the grace of God found him in a bad season para gamitin siya for a new season and for a meaningful season of his life. Yung dating buhay na parang walang saysay. Tulad ng bawat isa sa atin. Na parang akala natin, di ba, sometimes some of us is asking, ito na ba talaga ang buhay? Kakain, matutulog, no? Some of us maybe natanong yung sa inyong sarili, why on earth am I here for? Ba't ba ako pinanganak? No? Na parang naghahanap tayo ng meaning ng buhay. At nung natagpuan tayo ng Panginoon, nagkaroon ng bagong kahulugan ang buhay na ito dahil sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah. That God has a beautiful plan for your life. Not only for your life, for your family, for the people around you. May plano ang Panginoon na some people or many people will be blessed because of your life. Yung dating buhay na walang saysay, dating buhay na walang halaga, dating buhay na walang kahulugan, ay nagkaroon ng kahulugan dahil binago ito ng ating Panginoon. Hallelujah! Now today, we'll talk about the life of Abraham. Natagpuan natin ito sa Genesis chapter 12 hanggang 17. Now, si Abraham, familiar po tayo, di po ba? Tinawag siya ng Panginoon. He became the father of many nations. But before that, bago po siya tinawag ng Panginoon, hindi po, Abraham is unknown.
Hindi po siya kilala, mga kapatid. Siya po ay merong siyang sariling plano sa buhay niya. Naghahanap buhay. He's living in the Ur of Chaldees, worshiping idol. So, hindi niya kilala ang tunay na Diyos. Pero sa ganitong kalagayan, siya po'y kinatagpo ng Diyos at tinawag po sa Bible, the friend of God. Mga kapatid, look at the verse. Sabi po ng Isaiah 41:8, "But you, O Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen, you descendants of Abraham, my friend." So nakakatuwa po na maisip at marinig na tawagin ka na kaibigan ng Diyos. In James 2:23, also the New Testament confirms this, and the scripture was fulfilled that says, Abraham, what? Believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called what? God's friend. Now, this morning, let's look at 3 biblical things when grace finds you from the story of Abraham. Number 1, grace finds you anywhere. So ang biyaya ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, ay kaya tayong katagpuin nasaan mang tayong lugar. Abraham was not seeking God. He was living in Ur of Chaldees, a land of idols, childless, and unknown. Hindi po siya kilala nung tinawag po siya ng Panginoon. Wala pong remarkable about Abraham. At listen to this, hindi po inintay ng Diyos na sumikat si Abraham bago niya tawagin. Hindi inintay ng Diyos na dumami yung kanyang follower, no, mga Facebook follower, no, bago siya tinawag ng Panginoon. Hindi inintay ng Diyos na tumakbo si Abraham sa politika at manalo at saka siya tinawag ng Panginoon. Sa kanyang kalagayan, hindi kilala, unknown, childless, and unknown, worshiping, living in the land of idols in the Ur of Chaldees, grace found him. So there was nothing remarkable about his status. So mga kapatid, kasi iba iniisip nila, parang hinuhusga na nila agad yung kanilang sarili. Na, Pastor, hindi ako kayang gamitin ng Panginoon. Wala akong kakayanan. Hindi ko kayang mangaral, hindi ko kayang mag-share, hindi ko kayang... Alam niyo ba, parang tinatasahan na natin agad yung ating sarili na parang nililimitahan natin kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Mga kapatid, sa totoo lang, I am never in my wild imagination that nagagamitin ako ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Never. Unang-una, nabanggit ko na many times sa inyo, I have a stage fright. Stage fright po. Takot ako sa stage. Buti na lang wala tayo stage dito. Hindi po, ibig sabihin nun, yung yung hindi ka nakakapagsalita sa harapan ng maraming tao. That is my weakness. Sa totoo po yan. Talagang mahiyain po talaga si Pastor. Kung nakilala niyo po ako ng bata-bata pa ako, elementary, no, high school. Si Pastora, high school nakita niya yon. Magpapatunay. Buhay po siyang patotoo. High school sweetheart po kami niyan eh. Ay. So nakita niya po kung gaano ka mahiyain si Pastor. Talagang na-share ko na sa inyo, di ba, nung college ako, second year college, merong kaming subject ng public speaking. So ibig sabihin, mag-speak ka sa public. Talagang wala akong nasabi. Talagang nangangat. May mic kang hawakan eh. Takot ako sa mic, no? No. Baka iba sa inyo rito, takot pa rin, no? Huwag kayong matakot sa mic, no? Hindi po ito nangangagat. Pag nasanay kayo dito, iba naman, parang akala naman, ice cream, ayaw ng bitawan. Totoo po yan, mga kapatid. Talagang wala akong
exam yun. Magsasalita ka sa public, sa harapan ng mga kaklase ko. Alam nyo, this is true, mga kapatid. Dahil wala ako, nangangatog yung tuhod ko, nangangatog yung, nangangatog na ganyan yung mic. Nilipat ko sa kanan, nangatog pa rin. Tarap, yung talaga, literal. Naranasan ko po yan. At kahit nung mga bago-bago po akong nagpapastor, nararanasan ko pa po. Pagka kinamayan nyo ako para pumakamay kayo sa patay, sobrang lamig ng kamay ko. No? Ngayon po, dahil lang tumatapat na ako sa aircon, dahil naging mainit din si pastor. No? Pero nung po mga panahon na yon talagang grabe. Nasabi ko na sa inyo, dahil wala akong masabi, umiyak na lang ako. At naaway professor ko, ipinasa ako. Puro yun naman. Mga kapatid, hindi po sa lahat ng pagkakataon, ha? Baka yung iba sa inyo, gano'n na. Yung po yung personal na karanasan ko, baka kasi iba sa inyo, yun ang gamitin yung technique ngayon. Hindi ko po alam kung pwede pa ngayon. Yun po yung pinagbabawal na technique. That's why sinishare ko po ito na hindi ko ma-imagine that God will use me to speak in front of people. So, ano ibig sabihin ito? It is not me. It is the grace of God working in me and through me. That many people will be blessed dahil sa mga mensahe na inayahag. Gayon din sa bawat isa sa atin, mga kapatid. You may not see it right now, but God is molding you. God will use you to be a blessing to many people. Hallelujah. Huwag mong limitahan ng Diyos sa kaya niyang gawin sa iyong buhay. Amen? Hallelujah. Praise God. So just like Abraham, there was nothing remarkable about his status, background, or environment. Yet, grace found him. Grace didn't wait for him to rise in influence or prove his worth. Grace called him while he was still in obscurity, surrounded by a culture that did not know the one true God. So yun po, binanggit ko na sa inyo, tulad ni Abraham, hindi kilala, unknown, hindi po hinintay ng Diyos na sumikat siya, magkaroon ng platform, saka siya tinawag. Kung saan siya naroon, tinawag siya ng Panginoon. Just like every one of us, God can use us and grace can find us anywhere. Ano man ang sitwasyon ng ating buhay. Genesis 12:1 records that it was the Lord who initiated the call. Ang Diyos po ang tumawag kay Abraham. Hindi po siya nagpresenta. Anong sabi ng Diyos? Leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. Mga kapatid, nung tinawag siya ng Diyos, hindi na po nagdahilan pa si Abraham. Tingnan niyo po, nung tinawag siya ng Diyos, sabi sa kanya, leave your country, your people, and your father's household. Pinaiiwanan lahat. Yung iba, yung iba po, wala rito ngayon. Taga-ibang church po ito. No? Yung iba po, yung ibang tao, pag tinawag ng Panginoon, ang dami na agad dinadahilan. Lord, paano naman yung hanap buhay ko? Paano? Ang dami, no? Pero dito, tingnan nyo, yung pagkatawag ng Diyos kay Abraham, leave your country, your people, and your father's household, and look at this, and go to the land I will show you. Sumunod po ba si Abraham? Pero tingnan nyo yung panawagan ng Panginoon, go to the land I will show you. Baka kung yung iba, teka Lord, saan ba muna yan? Diba? Parang tatanungin mo muna, parang hirap. Yung iba parang tinatanong pa yung detalye. Lord, may support ba dyan? O ano ba ang lagay dyan? Hindi. Si Abraham, he just say, yes, Lord. Sa totoo, just like last week, ang hinihintay lang ng Lord ay yung sumagot tayo at sabihin natin, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. So, ito pong hakbang na ginawa ni Abraham, ito po'y hakbang ng pananampalataya. This wasn't a call to relocate. Hindi lang po. It was a divine invitation to a new destiny.
Hallelujah. Grace stepped into a pagan land, into an ordinary man's life, and rewrote his story with purpose and promise. Mga kapatid, grace doesn't wait for perfect people or perfect timing. It shows up in the most unexpected places, often when people feel unworthy or unqualified. Minsan parang ang panawagan ng Diyos, kaya po nitong abutin ano man ang uh, pinagdadaanan at ano man ang sitwasyon ng ating buhay, na kahit na feeling mo you are unworthy, hindi ka karapat-dapat, or you are unqualified. Mga kapatid, alam niyo po, sometimes we judge people because of their background. Pastor, hindi na to magagamit ni Lord. Itong demonyo na to. Kahit si Taning galit na dito. Never. Mga kapatid, do not disqualify, do not judge people. Wala pong tao na di kayang baguhin ng ating Panginoong Jesucristo. When grace finds you, hallelujah, pag natagpuan ka ng biyaya ng Diyos, instantly, you will be changed. Hallelujah. And sa looban mo, pag natagpuan ka ng biyaya ng Diyos, babaguhin ito instantly. And then, it's just a matter of time. Now, bigyan naman natin ng panahon. Kasi, yung iba, parang mataas pa standard kay Lord. Ay, tumanggap ka na kay Lord, ha? Dapat di ka na magkakamali. Mga kapatid, bigyan ng pagkakataon. Sa soul part natin, it is a process. Kahit na dumadalo tayo dito linggo-linggo, magkakamali pa. Yung iba parang halimbawa, magkasama kayo sa bahay. Pa, amen ka pa. Lakas-lakas pa palakpak mo, tapos ganyan ginagawa mo. No? Hello? Parang taas pa na. Mga kapatid, listen to this. Yan nga, nakakarinig na nga ng salita ng Panginoon. Nagkakamali pa rin how much more kung hindi yan nakakarinig? Baka mas masahol pa yan dyan. Hindi mo ipagpasalamat sa Lord? Dati pagka ganyan, baging ka na agad. Ngayon, sinisigawan ka na lang. Di ba hindi mo magpasalamat sa Lord yon? Na binago na siya ng Panginoon. Yun lang, iba talaga kasi ang taas ng standard. Mas mataas pa sa standard ni Lord. Hello? Yung iba, kakikilala lang kahapon, parang gusto ngayon maging pastor na agad. Hindi mo pwede yun. Hallelujah. Pero mga kapatid, ang magandang balita, nagsimula na ang Diyos sa atin. At pag ang Diyos na nagsalita, siguradong tatapusin niya. Hallelujah. Kasi yung iba lang talaga nakakalungkot, no? Mariringgan pa ang salita, pahali-hallelujah ka pa. Praise the Lord ka pa, pag ganun ka pa sa church, tapos ganyan ginagawa mo. Mga kapatid, condemnation kills. Hindi makakatulong to. Alam nyo, alam naman ng tao nagkamali siya Tama, alam po ba mismo ng tao na nagkamali siya? Hindi mo na kailangan paalala sa kanya, alam na niya Saka yung ganong paalala, hindi mo trabaho yon. Trabaho po ng demonyo yon. Trabaho ni Satan yon. Di ba? Because Satan is the accuser of the brethren. Huwag nyo na pong tulungan si Satan. Kaya niya yung trabaho niya. Tayo po magkakapatid sa Panginoon. Ang layunin, magpalakasan tayo. Hello? May mga kahinaan kasi tayo Amen? Kung aanin tayo sa ating mga sarili, we still have weaknesses. Hello? Kaya nga kailangan natin ng isa't isa. So that magsilbi tayong encouragement sa bawat isa. That is why we are better together. Mas maganda ka pag katabi mo yung katabi mo. Amen? Hallelujah! Praise God! Walang argabyado sa inyo. No?
Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So tulad po ni Abraham, Abraham's story reminds us that God's call is based on grace, not our achievements. Hindi ka tatawagin ng Diyos dahil magaling ka. Always remember that. Hindi dahil sa iyong qualification. Hallelujah. So hindi ka tinawag because you are qualified. But God qualified you because you are called. Amen? Hallelujah. Yung sa hinagap na hindi mo kayang gawin, magagawa mo dahil sa biyaya ng Panginoon. Nung sa hinagap na hindi mo inaakala na mararating mo dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen? Nagsimula na ang Diyos. Hindi niyo po ba nakikita na iba na ang buhay niyo nung tinanggap niyo ang Panginoong Jesucristo? Ipagpasalamat sa Lord kung saan na niya tayo dinala. Hallelujah. Di ba palagi natin nasasabi, nasaan kaya ako kung di ako natagpuan ng Panginoon? Ano kaya itsura ko? Naiisip niyo po ba? Grabe, itong mga katotohanan na ito ay magbibigay sa atin ng dahilan upang purihin, pasalamatan, sambahin ang mabait na Ama natin sa langit. Dahil kahit kailan di niya tayo pinabayaan, kahit kailan di niya tayo iniwan. Hallelujah. The same grace that found Abraham still finds people today, right where they are, and calls them into a future greater than they ever imagined. Hallelujah. Abraham's story shows that grace can call someone from nowhere with no spiritual background and turn him into the father of nations. What mattered most wasn't where Abraham came from, but where grace was leading him. Hindi po mahalaga kung ano man yung pinanggalingan natin, ano man po yung background natin. Yung pong kahapon, ang inyong nakalipas ay tapos na. It is a new day. Hallelujah. Huwag mong hayaan na i-define ka ng ibang tao dahil sa iyong nakalipas. Basagulero yan. Butangero yan. Babaero yan. Lasinggero yan. Utangero yan. Huwag mong hayaang i-define ka because of your past. Mga kapatid, all of us made a mistake in the past. That is why we appreciate the grace of God. That even hindi tayo karapat-dapat, we are unworthy. Hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal, pagpapala ng Diyos. Mga kapatid, the life that we have right now, we don't deserve it. But God gave it anyway because He loves you so much. Hallelujah. Praise God. So, what mattered most wasn't where Abraham came from, but where grace was leading him. Kung saan ka dadalhin ng biyaya ng Diyos. Isaiah 51:2, it says here, "Look to Abraham, your father. When I called him, he was only one man, and I blessed him and made him many." Nung tinawag ng Diyos si Abraham, siya lang po'y nag-iisa. Pero siya po'y pinagpala at tinawag ng Diyos upang maging ama ng maraming bansa. Ganon din sa buhay natin, mga kapatid. Lahat naman ay nagsisimula sa isa. Tinawag ka ng Diyos upang maraming buhay ang mapagpala sa iyong buhay. Naniniwala po ba tayo dito? Can we say, I believe? I believe. You may feel like just one, overlooked, outnumbered, or unqualified. But grace specializes in turning one into many. Grace transforms small beginnings into great purpose and uses ordinary unknown people as vessels of eternal impact. Hallelujah. Mga kapatid, yung mga bagay na gagawin ng Diyos sa buhay natin, magkakaroon po ito ng eternal impact.
Just like what we're doing right now. And also yung pag-share nyo ng gospel, pag-i-invite, mga kapatid, may eternal impact to. Hindi lang po ito pang dito. Hello? Hindi po ba ko isipin natin, hindi ba itong mga bagay na ito bilang mga mananampalataya ay higit na mas mahalaga kaysa sa anumang bagay ng mundong ito? Kasi itong mga bagay na ito ay merong bilang hanggang sa walang hanggan. Yung mga taong naligtas dahil nagamit ng Diyos ang buhay mo. It's not because, hindi ito dahil sa galing mo, sa talino, talento, dahil ginamit ka ng Diyos bilang daluyan ng kanyang pagpapala. Mga taong napagpala, naligtas dahil sa iyo. Mga simpleng mga post lang natin, social media can be used to share the gospel, mga kapatid. Mga simpleng mga post natin, pero itong pwedeng magkaroon ng impact sa buhay ng ibang mga tao. Simple words of encouragement. Ito po'y hayaan natin na dumaloy yung biyaya ng Diyos sa atin patungo sa ibang tao. At ito pong mga bagay na ito ay merong halaga hanggang sa buhay sa kabila. Just like we're doing here, we are worshiping the Lord today. Mga kapatid, kaya sinabi ko sa inyo, hindi po nawawala ng halaga ang mga ilang oras lang tayo dumadako dito, 2 oras. 2 oras lang po. Gaano ang 2 oras sa isang linggo na pinagkaloob sa atin ng Panginoon? 2 oras, pero mga kapatid, yung 2 oras na yun, hindi po nawawala ng saysay. Hindi nawawala ng halaga. Because worshiping the Lord, hearing the Word of God, is serving the Lord. And serving the Lord, meron po itong impact into eternity. Hallelujah. Yung ba nga sa inyo, nanonood kayo ng sine, 2 oras. Hindi ko sinasabi huwag kayong manood. Okay lang pong manood. Pero yun, hindi mo po madadala hanggang kabilang buhay. Hello? Siyempre, natutuwa ka doon sa napanood mo, kung maganda yung napanood mo. Maiinis ka kung pangit. No? Pero yung nilalagi natin dito, because this is your service unto the Lord, merong reward na naghihintay sa iyo in the next life. Think of it, mga kapatid. Isipin nyo, nag-gather tayo dito, and not only here, every time na ginagamit natin, hinayaan natin na magamit ang buhay nito for the glory of God, meron pong naghihintay na reward sa kabilang buhay. Pagdating mo sa langit, merong reward. Dito sa lupa, walang reward. Hello? Sana po malinaw sa atin. Wala pong reward dito sa atin sa lupa. Everything that we have in this life is all by God's grace. Dapat po malinaw yan. Para wala po tayong aangkinin. Lahat ng papuri sa Diyos lang. Ang reward naghihintay sa kabilang buhay. Think of that. Lahat ng bagay na nagawa mo dito, dahil lang naman sa kanyang biyaya, dahil lahat sa kanya. And then, dahil nagawa mo, dahil galing lahat sa kanya, pagdating mo sa kabilang buhay, bibigyan kanya ng gantimpala. Grabe, gaano kabuti yung tatay natin sa langit. Amen? Kaya nga yung dinidescribe natin kanina ito yung, He is really a good, good Father. Di ba? Parang dito, yung tatay sa lupa, parang i-reward ka dahil meron kang ginawang maganda dahil sa iyong sarili. Pero itong tatay natin, kaya mo lahat nagawa, yung paglilingkod sa kanya, dahil sa kanya rin galing lahat. Ang kalakasan, ang buhay, ang talento, ang galing, ang talino, sa kanya po ba galing lahat? Kaya mo nagawa ang paglilingkod. And nung magawa mo, pagdating mo sa kabilang buhay, merong awarding ceremony. Hallelujah. Tatawagin ang pangalan isa-isa. No? Kala nyo ba yung ginagawa natin dito, nawawala ng saysay, yung inyong, kaya nga, yung pagbubukas nyo ng church, paglilinis dito, hindi po nawawala ng halaga yan. At maybe for some, ang liit na bagay, yung lahat ng mabubuting bagay na ginagawa nyo, mga kapatid, it is service unto the Lord. Tinulungan nyo yung mga ibang taong nangangailangan, it is your service unto the Lord. Nagagamit kayo ng Lord to help other people, it is your serving unto the Lord. Kaya nga sabi ng Bible, di ba, ano man ang ginagawa natin, gawin natin ito
bilang paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Hallelujah. Kaya nga, I salute yung may mga public servant tayo dito. Nasa unan si Consi. Ha? Parang nakikita ko sa post niya, nanggugupit ka ba, Consi? Oo. Hindi po nawawala, kung ito'y ginagawa para sa Panginoon, hindi po nawawala ng saysay yan. Sa ating si Nurse Iska, yung mga natutulungan, hindi po yan nawawala ng saysay. Because basically, listen to this, ministry is doing good works. Ministry is not just confined in the church. Hello? Akala kasi nung iba, ay wala akong ministry, pastor. Hindi man ako kumakanta, hindi ako tumutugtog, hindi ako nagpipreach, wala akong ministry. Basically, basic meaning ng ministry is doing good things to others. Kasi yun yung layunin ng Diyos sa atin, kaya tayo niligtas. Ephesians 2:8 and 9, familiar sa story, diba? Ay sa verse, di ba? For by grace you have been saved through faith. Okay, kaya tayo naligtas, di ba? Huwag niyong tapusin doon. It is not by your work so that no one should boast, okay? Sa verse 10, sinabi doon dahil ito yung plano ng Diyos sa atin sa simula't simula pa upang gumawa ng mabuti. Hallelujah. Kaya po malinaw, hindi ka gumagawa ng kabutihan para maligtas. Malinaw ang sinasabi ng verse, Ephesians 2:8 and 9 hanggang 10, na kaya ka gumagawa ng mabuti dahil iniligtas ka muna. Amen? Malaki po ang kaibahan nun. Ang pagsimba ba tuwing linggo ay gawang mabuti? So ministry mo to sa Panginoon. You're doing good works. Hallelujah. At pagdating natin doon sa langit, merong gantimpalang naghihintay sa atin. Awarding ceremony. Hallelujah. At pag umarap ka sa Panginoon, ang sasabihin sa iyo ng Lord, well done, my good and faithful servant. Hallelujah. Anumang talento, gano'n man ito kaliit, ipagamit sa Panginoon. So, grace doesn't need your platform. It simply needs your yes, Lord. Kailangan lang sumagot tayo. Yes, Lord. Yes, Lord. So, reflection. Like Abraham, your story isn't defined by where you've been, but by where grace is leading you. Hallelujah. Trust His call. Follow His voice. And watch how grace writes a future far greater than anything you could imagine. Magtiwala sa panawagan at kayang gawin ng Diyos. Sundin yung kanyang tinig. At makita ng iyong mga mata kung paanong isusulat muli ng Diyos sa tinta ng kanyang pagmamahal ang bagong istorya ng iyong buhay. Dahil may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. It is not an accident that you are here. It is not an accident na naligtas ka. Diba? Mga kapatid, kahit paanong isipin natin, hindi natin lubos maisip kung paano tayong nakatagpo ng Panginoon. Pero isa lang malaking katotohanan, mahal na mahal tayo ng Diyos. Even before the foundation of this world, tinawag ka na ng Panginoon. Pinili ka na ng Panginoon. Hindi po aksidente na tumanggap ka sa Panginoon. Because God is not, He lives outside time. Hindi po siya bound by galaw ng solar system, no? Ng galaw ng mga planeta. Kaya hindi po tayo naniniwala sa mga zodiac sign, yung mga galaw ng planeta, 'di ba? Baka may mga naniniwala pa sa inyo diyan, no? But I do not condemn you. Pero hindi tayo naniniwala dahil kasi iba parang babasa, ano bang ang iyong zodiac sign ngayon? Magsuot ka ng pula para swertihin ka. Huwag ka lang tatabi sa nakaberde, mamalasing ka. Para swerte na sana.